May 24 na oras si Trump at gumawa ang White House ng kahangahangang hakbang para panatiling nasa ilalim ng presyon ng Iran nang hindi binibigay ang kontrol ng krisis sa Kongreso. Ngayong Biyernes, Mayo 1, 2026, iginiit ni Donald Trump na ang tigil putukan sa pagitan nila ng Tehran ay nagtapos na sa mga pag-aaway at dahil dito, pinahinto niya ang orasan ng War Powers Act. Simple lang ang pangunahing punto. Ayon sa batas ng Amerika, noong 1973, may 60 araw ang presidente para panatilihin ang operasyong militar kahit walang formal na pahintulot ng Kongreso. Pagkatapos, dapat niyang tapusin ang aksyon, humingi ng pahintulot o magbigay ng dahilan para sa dagdag na oras. Simula nang magsimula ang digmaan kontra Iran noong Pebrero, 28 umabot na sa hangganan ng oras. Ngunit iginiit ng White House na binago ng tigil putukan na nagsimula nung simula ng Abril ang sitwasyon dahil natapos na raw ang mga labanan. At ngayon, nasasaksihan natin sa harap ng ating mga mata ang isang kamangha-manghang galaw. Ang pamahalaan ay gumagamit ng sariling batas at suporta ng Kongreso para panatilihin ang presyon sa Iran kahit may mga tutol sa digmaan. Isang kalkulado, malamig at makapangyarihang manyobra ito na nangyayari mismo ngayon. Sa praktika, iniiwasan ng Administrasyong Trump ang Kongreso sa pamamagitan ng pampolitika at legal na manyobra. Nakapause daw ang digmaan pero patuloy pa ring pinipiga ang rehime ng Iran mula sa lahat ng panig. At malinaw na ang resulta nito sa ating mga mata, ang hipersonikong misail na Dark Eagle. Umusad na ang militar ng Estados Unidos, hindi na lang sila nagsasalita tungkol sa blockade at sanksyon. Hiniling ng Sentral na Command ng Amerika ang papapadala ng sistema sa gitnang silangan para sa posibleng paggamit laban sa mga target ng Iran. Walang nakuhang ginhawa ang Tehran. Ikukwento ko ito sa iyo. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa pamantayan ng kredibilidad Milson Alves, ito ang galaw na kinatatakutan ng rehimen ng Iran. Iniiwasan ni Trump humingi ng bagong pahintulot kahit may matinding pressure pero di niya binabaklas ang pagkubkob. Patuloy ang blockade, opsyong militar at pressure sa Hormuz. Patuloy ang pagbabantay sa Iraq at patuloy na pinapadalahan ng supply ang Israel. Hindi rin nagawang pigilan ng Senado ang presidente. Binigyan nito ang White House ng espasyong gawing pausang kontrolado ng Amerika. Hindi ito pahinga para sa Iran. Narito na ang mas mabigat na update. Ang hypersonic missile na Dark Eagle ang naging bagong sentro ng presyon. Umusad na ang militar ng Estados Unidos sa yugto na hindi na lang sila nag-uusap tungkol sa blockade at sanksyon. Hiniling ng Central Command ng Amerika ang pagpapadala ng sistema sa gitnang silangan para posibleng gamitin laban sa mga target ng Iran. Hindi pa ito nagamit sa labanan. At dahil dyan, mas mabigat pa rin ang mensahe. Sinasabi ng Washington na kung magpupumilit ang Iran, maaaring ang susunod na tugon ay manggaling sa isang teknolohiyang ginawa para tamaan ang malalalim, mabilis at mahirap protektahang mga target. Ang Dark Eagle o long-range hypersonic weapon ay ginawa para sa konbensyonal na malayuang pag-atake laban sa mga sensitibong target. Ayon sa mga ulat ng Amerika, lampas 1,700 at 25 milya ang abot nito at may minimum na bilis na Mach 5. Sa madaling salita, ito ay sandata na dinisenyo para mabilis makarating at maabot ang mga lugar na akala ng kalaban ay protektado dahil sa layo. Mahalaga ito dahil binuo ng Iran ang depensa nila sa estratehiya ng pagpapakalat. Bahagi ng kanilang lakas ay nasa mga mobile na misil, drone, malalayong base, mga lagusan, mga silungan at mga kaalyadong grupo na nakakalat sa reyon. Layunin na gawing mahirap ang tugon ng Amerika at tumaas ang gastos ng anumang atake. Ngunit ang hypersonic na sandata ay sumisira sa lohikang iyon. Pinapaintindi nito sa kalaban na hindi garantiyan ng proteksyon ng distansya at ang pagdatago ng tagalunsad ay maaring hindi sapat. Ipinapakita ng kahilingan para sa Dark Eagle na gusto ni Trump ng opsyon na may epekto nang hindi kailangang i-anunsyo bawat hakbang. Kaya ng gobyerno, sabay panatilihin ang legal na presyon sa Washington at presyong militar sa Tehran. Ang kombinasong ito ay nagiiwan sa rehime ng Iran sa mahirap na pagpipilian. Kung umatras sila, mukhang inamin nilang epektibo ang blockade. Kung umabante sila, posibleng mas matindi ang tugon. Kapag nanatiling sarado ang Hormuz, mas lalakas ang galit ng mundo. Kung buksan nila ang Hormuz, mawawala ang kanilang alas sa pananakot. Samantala, may bagong babala sa Baghdad. Isang pagmamanman na drone ang pinabagsak malapit sa US Embassy sa Green Zone ayon kay Hormuz. Fontes de segurança iraquianas.
Di pa klaro kung paano bumagsak ang drone pero sapat na ang lokasyon para magtaas ng alerto. Ang Embahada ng Amerika sa Baghdad ay palaging naging panukat ng impluwensya ng Iran sa Iraq, lalo na dahil sa mga milisyang kaalyado ng Tehran. Pinalakas ng Iran ang kanilang puwersa gamit ang mga kaalyado, armadong grupo, drone at mga misil. Ngayon, tumutugon na rin ang Estados Unidos sa parehong lugar, ngunit may mas malawak na kakayahan. Mga barko, eroplano, blokade at intelihensya, suporta sa Israel at mga sandatang may malayo ang abot. Pinatitibay ng suporta sa Israel ang pagbasa na ito. Naghatid ang mga barko at eroplano ng humigit kumulang 6,000 at 500 tonelada ng mga bala at kagamitang militar sa mga pantalan ng Israel, kabilang ang mga bala para sa impapawid, bala para sa lupa, mga truck militar at mga taktikal na sasakyan. Dinala ang kagamitan sa mga base militar, patunay na hindi binabaklas ng Washington ang estruktura ng digmaan. Tinitiyak nito na handa ang pangunahing kaalyado nila sa rehiyon, sakaling subukan ng Tehran ang tigil putukan. Tinutulungan tayo ng kasaysayan maintindihan ang krisis na ito. Noong dekada 1980 at 80 sa panahon ng digmaan ng mga tanker, naging lugar ng banta ang Golpo ng Persia para sa mga barkong pangkalakalan at mga oil tanker. Pinalakas ng Estados Unidos ang hukbong dagat para protektahan ang ruta at pigilan ang pagkabiyag ng kalakalang pandagat. Noong ika-18 ng Abril, 1,900. Sa Operasyon Prairie Mantis, inatake ng hukbong dagat ng Amerika ang mga target ng Iran matapos tamaan ng mina ang isang frigate ng Estados Unidos. Ang aral ay simple. Kapag sinusubok ng Tehran ang mga limitasyon sa dagat, kadalasang tumutugon ng Washington upang pigilan na mapasailalim sa pananakot ang isang mahalagang ruta. Dahil dito, seryoso na ang sitwasyon para sa Tehran. Umasa ang rehimen sa pagpapakita ng lakas, ngunit kailangan ding iwasan ang dagok na maaaring makasira sa estruktura nito. Kung gagamit sila ng milisya, lalo nitong pinatitibay ang argumento ng Amerika na panrehiyon ang problema. Kapag binilisan pa nila ang programang nuklear, mas binibigyan nila ng dahilan si Trump na ipagpatuloy ang presyon. Kung igigit nila sa Hormuz, nagiging sandatang enerhiya at nadudulot ng global na reaksyon. Bawat pagpili ay may bagong panganib. Sa huli, ang pagbabago ay pampulitika at militar. Gamit ni Trump ang tigil putukan para iwasan ang Kongreso at mapanatili ang kalayaan sa pagkilos. Samantala, pinapataas ng Estados Unidos ang banta gamit ang Dark Eagle. Binabantayan ang mga alerto tungkol sa drone sa Iraq at patuloy na sinusuplayan ang Israel. Matigas pa rin ang pananalita ng Iran pero nahaharap ito sa blockade, pressure pandagat, pangalib ng hypersonic na sandata at limitadong diplomasya. Diretso ang huling buod. Gusto ni Trump na makakuha ng oras sa Washington para patuloy na idiin ang Tehran sa gitnang silangan. Malinaw ang dahilan. Pigilan ng Iran na gamitin ang Hormuz, mga misal, drone, milisya at programang nuklear bilang pananggalaban sa mas matinding tugon ng Amerika. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa Milson Alves News Community.